Isha, that's your national costume. Yes, it's wonderful. Yes, I'm excited for that. Good luck to both of you. Bye, everybody. Yeah, bye. Sorry. Kasama po kami family. At mga kapolitika, sa muli sa ating pong napanood itong ating candidate dito sa Miss World 2026 na si Asia Rose Simpson, dahil ngayong araw na nga po yung ating inaabangan na head-to-head challenge ng mga candidate kung saan is magpapakitang gilas ang mga delegates ng Miss World dito sa kailang ComSkills at dito sa kanilang na-report natin kagabi, yung kailang Beauty with a Purpose. So i-interviewin na isa-isa yung mga candidate dito sa Miss World 2026 sa head-to-head nila ngayong araw, at abangan po natin yung time ni Asia Rose Simpson kasi nagsisimula na po ngayon mga kapolitika ang kanilang head-to-head as we speak. So dito isa nyo pong napanood sa unang part ng video yung pag-alis ni Asia Rose Simpson papunta ito sa Vietnam mga kapolitika nitong mga nakaraang linggo. So dala-dala niya po dito yung kanyang national costume, at I believe hindi ganoon kalaki yung kanyang national costume mga kapolitika. Baka ito ay katulad lang doon kay Venus Ra na Pilipiniana lang yung kanyang susuotin dito sa national costume nila sa August 30. So ngayon po is nasa top 6 po pala si Asia Rose Simpson dito sa kailang botohan. At pag-usapan natin ito kasi meron tayong nakita dito sa social media na yung bansa doon sa Africa is merong magbabagsak mga kapolitika ng $100,000 na boto dito para sa kailang candidate. I believe ito ay para kay Nigeria. So yung kanilang bansa is very serious na makapasok yung kanilang bansa dito sa top 6 kasi nga yung automatically pag ikaw yung top 1 overall dito sa People's Choice Award sa lahat ng mga continent sa buong mundo is automatically may slot ka sa top 6. So ang goal daw ngayon is lilikom sila mga kapolitika ng 100,000. Yun yung ibabagsak ng national director ng kanilang bansa dito sa Miss World. And speaking of national director ay usap-usapan rin po na parang tila ba pinapabayaan ni Arnold Vigafria itong si Asia Rose Simpson dito, at wala man lang daw voting drive dito sa sa kanyang laban, especially sa One Zone app, kasi nga meron talagang bayad doon mga kapolitika. Imagine yung 6,500 na votes pa lang is nasa 30,000 na, nasa na $500 na. So medyo malaki-laki yung amount ng per vote dito sa Miss World. At hindi naman lahat is kayang mag-download ng app kasi merong mga steps doon, at yung iba is walang tiyaga mga kapolitika sa pag-download at pag-click doon sa mga step by step na mga proseso. So umaasa lang tayo ngayon kung sino yung kayang mag-donate dito para kay Asia para mahabol natin, pero napakalaking halaga pa po ang kinakailangan para mahabol yung top 1 na nasa Asia pa. So yun ang kinakailangan na mahabol ni Asia Rose Simpson dito sa mga pabotohan. So hindi pala sa Africa or hindi pala sa Nigeria yung magbabagsak ng boto, kundi sa sa Cambodia po, yung pambato ng Cambodia, kasi sila yung number 1 ngayon dito sa People's Choice Award sa continent ng Asia at even sa buong continent as a whole. So Cambodia is magbabagsak sila ng $100,000 na boto, at katumbas yun mga kapolitika ng mga 6 million pesos siguro sa ating bansa. Okay? So sabi dito, gumagastos talaga mga national director at mga fans sa ibang bansa. Tayo dito wala. Di man lang tumulong yung may-ari ng Miss World Philippines. Mag-resign ka na. Walay, utal-utal man magsalita si Cambodia, parang lagi may kaba, namumula siya. Ibalik kay Cory Quirino ang Miss World Philippines. Wala man lang action dito sa atin, especially sa organization, na para bang wala lang sa kanila, need rin ni Asia Rose ng maraming vote kasi malalakas kasi din ang kalaban. Kailangan matumba muna niya ang malalakas para maka-enter sa top 40 and top 12 and top 6. Kaya need talaga niya ng maraming vote, kaya vote na kayo. So, according dito sa criteria ng Miss World 2026 brings together remarkable women from countries
and territories around the globe, celebrating beauty, purpose, and culture, and positive impact. More than a global pageant, Miss World is a platform where contestants share their stories, represent their nations, and inspire communities through meaningful causes. As the competition unfolds, audiences worldwide can follow their journeys, support their favorite contestant, and be part of an international celebration of diversity, talent, and purpose. So People's Choice Award will get direct entry into the top 6 finalists. So yun mga kapolitika ang update dito at yung announcement ng Miss World na kung sino yung may pinakamaraming boto doon sa final sa People's Choice ay makakuha ng slot sa top 6. Pero ang problema dito, ang sabi, si Utal daw magsalita itong si Cambodia. So kung makakapasok man siya doon sa top 6 and then sabi nila is hindi naman daw magaling ito sa com skills. So yun ang problema mga kapolitika, gumastos sila ng napakalaki and then hanggang top 6 lang. Pero kung ganun talaga, porsigido talaga yung kailang national director, kailang bansa na makapasok itong kailang candidate sa top 6 is nasa kanila po yun. At para sa akin naman yung maging reaction ko naman dito sa mga panawagan na dapat daw is maglabas rin daw ng pera ang ating bansa national director. I believe naman mga kapolitika na kung meron talaga yun is maglalabas naman sila, pero kung wala, wag na lang siguro nating pilitin kasi I believe na kahit magbagsak pa tayo ito ng 1 milyon na boto, kung talagang hindi para sa atin yung corona ay wala tayong magagawa. Okay, most especially kung meron ng meron ng napupusuan itong si Julia Morley, kahit pa siguro ilang milyon na boto yung ibabagsak natin kay Asia Rose. At ang sabi nga nila, it's a matter of destiny. Kung talagang kapalaran ni Asia Rose na mapasa kanya yung corona with or without the votes, ay talagang hahanapin siya ng corona para siya ang manalo sa doon sa finals nila sa September 5. Kasi in the first place, even nga itong si Upal, di ba? Last year is wala naman siya sa mga botohan at wala rin siya dito sa mga fast track nila. Pero siya yung winner kasi nga siya ang nagustuhan ng organization. Siya yung appointed. So hindi natin alam ngayong taon kung mag-risk tayo dito sa mga botohan lahat, pero meron na palang napili itong si Julia Morley. So it's useless mga kapolitika, gagastos lang tayo ng ilang milyon ba dito sa mga pabotohan nila. Okay, so again, kung para sa atin is para sa atin talaga, at naniniwala ako doon sa sinabi ni Michelle Day na it's a matter of destiny. Kung destiny talaga ni Asia Rose na siya yung mananalo, ay mananalo talaga yan kahit ano pa yung gagawin natin. Dahil kung wala naman talaga ang resources, ay wag na lang po nating pilitin. Okay, at ngayong araw po yung kailang day 15 at abangan po natin yung head to head ni Asia Rose Simpson dahil ito ay isa sa mga factor, sa mga basis para makapasok doon sa kanilang top 40. So abangan natin yung time ni Asia Rose Simpson dito sa lang head-to-head challenge ngayong araw sa day 15 na ng kompetisyon dito sa Miss World 2026. At so far mga kapolitika, yun po ang ating latest na update dito sa mundo ng beauty pageant dito sa Miss World. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinasabi ng ating mga netizen na pinabayaan daw ni Arnold Vigafria itong si Asia Rose Simpson? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.